Again, guys, hello sa inyo. Welcome to another inspiring session where we celebrate real progress and redefine what it means to win. And guys, I'm very excited to have you all here today. Now, a quick backstory kung ano yung winning in progress kasi we only have, kumbaga, 7 live sessions lang yung nangyari ngayong year kasi naging iba yung focus. But just to give you a little bit of context, the reason bakit merong winning in progress, yung interview with, with members, is that because we often think na yung winning means reaching these huge numbers or yung makaka six figures or yung magkakaroon ng bahay, magkakaroon ng kotse, yung alam mo yung mga material stuff. But for us, dito sa conversion designers, that's not what this space is all about. Dito sa winning in progress, we believe that you are already winning the moment you decide to take action. Just like tagging 3 random people sa live natin, you are already building the momentum by, helping out other people. And then, na alam mo din na makaka-inspire sa'yo. Kasi it's all about those small actions. Kasi when you choose to start despite imperfect timing or circumstances, kumbaga, you are already winning once you start moving. So today, we're continuing the journey of sharing stories that shows how yung pagiging consistent and yung pag-choose ng small steps, small actions forward, create long-lasting changes. Kasi compounding yun eh. So we'll be hearing from someone who's just like many of you, decided to take that small action and they made their own progress and on their own terms. Kasi nga, we have to remember your progress, no matter how small you might think it is, it's already part of your winning story. And speaking of inspiring story, andito na naman tayo, I'm thrilled to introduce to you yung guest natin, si Cheryl Torres. Hello. Hello! Oh, good evening, everyone. Good evening. Yes. Kabado. Smile ka, Charis. Hindi, kaya mo yan. Baka may gusto kang i-greet before tayo mag-start. Mga kids ko lang. Sobrang Yun. supportive ng mga kids ko na yan. At sila yung sila yung inspiration ko. Kung ano man narating ko ngayon. This is for them. Love you. Ayun. Yes. Ang swerte ng kids mo sa'yo. Ay, thank you. Bumabawi. Mm. Hindi, seryoso. Like, yung mga konting kwento mo kanina, for me, it was already amazing. Thank you. Isipin mo, you took the leap. Yes. Mahirap yun. Pero ngayon kumusta ka? Ngayon, well, masasabi ko ngayon, um, I'm still may mga goals pa rin ako, pero ang layo. Hindi man nare-reach pa, pero malayo na yung narating ko. Saka yung hinahanap kong freedom, yung hinahanap kong peace, naramdaman ko na, which is hindi ko naramdaman before. And the fact na kasama ko everyday yung mga kids ko, yun lang. Ano na yan, parang tumama na ako sa loto. No? Oh, grabe. No? Yeah. And, eto, before ako mag-congratulate sa'yo sa lahat ng mga na-achieve mo, and of course, sa lahat ng isi-share mo sa ibang tao, first of all, I want to thank you for being here. Kasi, alam mo yung minessage kita, I think that was 2 months ago, sabi ko, okay lang ba na you would be guest? And then sabi mo kagad, oo naman, just, kung makaka-impact to sa CDPH, definitely. And it's really big for me na there's someone like you who would be open to being here live with us, being public, and then sharing the story para yung iba ma-inspire din. Kasi yun naman talaga yung goal natin. So yun, thank you for being here. And of course, ito yung first question ko. Excited ka na ba mag-start tayo? Oo naman. Ayun. Okay. So, start tayo. And guys, para sa first question, kindly comment 1
para sa first question kasi mag-start na tayo. So, She, ito yung pinaka-first. What's the recent win or achievement na sobrang proud ka ngayon? And again, it could be anything na related sa mindset. It could be the schedule. It could be you being able to work at home or yun nga, yung na-mention mo kanina. Pero I want you to expand on it, kumbaga. Yes. Actually, kung ano man na-achieve ko ngayon, sobrang layo na sa before ko. Pero yung pinaka-win ko for me is yung nag-grow yung mindset ko, yung freedom ko, saka yung peace na na-achieve ko ngayon. Ngayon nag-shift ako as a landing page strategist. Kasi before, task doer lang ako eh. Parang feeling ko literal na empleyado lang. Tapos nung na-realize ko na kapag pala nag-grow ang mindset mo, nag-e-expand lahat eh. Nababago yung move nung mundo mo. And when you start thinking differently, lumalawak din nagkakaroon ng direction, yung ibang direction, yung path na gusto mong marating. So it's all started with mindset. So once na change yung direction mo, dun na mag-start yung buhay na gusto mong ma-achieve. Dun na siya nag-start mag-transform. So dun ako nag-start sa mindset. Hindi ako kasi may mga tao kasi na kailangan mag-ano muna eh, i-assess mo muna yung sarili mo. Hindi yung mag-aaral ka lang ng skills, aral ka agad. Kasi nakaka-burnout din ang mag-aral Imagine mo galing ka sa corporate tapos mag-aaral ka. Zero knowledge ka. So hindi kailangan yung sarili mo muna yung i-convince mo eh. So ganun ka-importante yung mindset for me at yun yung talagang dinevelop ko kasi ang sabi nga nila pagka nga daw yung mindset mo is nag-grow, nag-expand, everything will follow eh. Yes. Yung direction ng buhay mo mababago eh. So dun yun yung pinaka-win ko talaga, yung mindset. Nag-grow yung mindset ko, nag-shift yung mindset ko, naging positive thinker ako. So everything talaga positive. So ganun siya nag-start. Hindi lang ako nag-aral ng skills kasi parang ulit ka na naman eh. Na Yes. para ka lang grade 1 na mag-uulit na naman, mag-aaral ka na naman. Hindi madaling i-convince yung sarili mo kasi may comfort zone ka dati na empleyado ko eh. Yes. Alam mo yun, meron ka na nakasanayan na system, may nakasanayan ka na app na sinusunod mo for several years. Tapos eto ka, mag-aaral ka. It's hard to convince yourself. So, importante talaga mindset. Iyon yung win ko sa sarili ko. Wow. So, eto medyo heavy siya kasi totoo talaga siya. Like, when you start looking at things positively, for some weird reason, naging positive din yung environment. Kumbaga, totoo talaga yung sabi nila na what the mind perceives, the body can achieve. So parang it really starts everything dun sa mindset pa. And I think ang ano ko lang dun is, well, technically, na-curious ako masyado kasi nga, sabi mo, you've already built the system. Nakasanayan mo na. For several years, you've been working sa call center. Yes. Yes. Ilang years? 22 years. Dalaga pa ako. Ilang taong ka nag-start? Actually, sa sobrang hirap ng buhay namin, pagka-graduate ko, talagang hindi na ako nagpahinga. Pagkababa ko ng stage, nag-graduate ako, automatic yun. From sa Bulacan pa ako, lumuwas ako para maghanap ng trabaho talaga. Ganun ako ka-eager. Ganun ako talaga yung drive ko. Siguro because of my past. I mean, yung nakagisnan ko kasi hindi naman kami ganun kayaman. Nakagraduate ako ng computer science. Imagine mo, nakagraduate ka computer science, wala kang computer. Mamaya itatanong ko din yan. Kaya like, how did you do it? Mga ganun. Mm-mm. Grabe, no? Like, 22 years of call center, na-change mo yung mindset. I think
siguro, eto na lang yung question, no? By the way, this is out of the script, ah. Kasi I'm really, really curious. Yeah. Like, I think a lot of people can definitely relate, especially yung mga nasa corporate, especially pag years na sila sa trabaho. Like, ano yung nasa utak mo? How did you convince yourself to get out of that specific comfort zone? Kasi sobrang hirap nun. Mm. Share ko lang din yung call center experience ko. From Bulacan to Manila ako, back and forth. So, it takes sa one way pa lang mga 2 to 3 hours na may traffic. Everyday 'yun. So, kung iko-compute mo back and forth, so 5 to 6 hour a day ako. 'Yun yung kino-consume kong, hours. Sa travel pa lang 'yun. Imagine mo compute mo yung 24 hours tapos nagwo-work ako 8 hours, minsan may overtime pa. 'Di ba? Grabe, 'di ba? Do'n na lang ako natutulog sa bus. So, 'yun yung nawala ako. Ano ulit yung inaano natin? Na-e-excite ako Hindi, like, na-e-excite ako magkuwento, paano eh. mo ano, hindi, Yung paano mo siya na-convince? Like, sarili. kasi, eto din, like, tama yung sabi mo din, 5 hours ka sa travel. Di ba yung iba, it could probably an excuse for them na parang, wala na akong chance para mag-aral, mag-freelance kasi nga, pagod na nga ako eh. Eto na Like, nga. how did you do it? Yeah, actually, nung pandemic, 'di ba nung pandemic lahat tayo nag-stop ng on-site, nag-work from home. So dun ako Mm. nakapagmuni-muni, naka-realize na sabi ko, "Grabe." Actually every time naman na magta-travel ako ang laging drama ko sa buhay is, "Grabe, ganito na lang ba araw-araw?" Gusto ko lang i-share 'to ha, gusto ko lang comedy siya. Nagta-travel ako back and forth nga 'no, so natutulog ako sa bus na lang. Kasi pagdating ko naman sa bahay mommy ako, eh, so mag-aalaga pa ako ng kids Oo. ko. So yun, so ang tulog ko bus lang, sa bus lang. Alam mo ba, lumalagpas ako. So from yung Bulacan, yung province namin civilized pa siya, may mga mall pa, may mga makakita ka pa ng bahay, ng mga restaurant, ng mga Jollibee. Yung nararating ko 'pag lumalagpas ako bundok na, saka bukid na lang nakikita mo. Sobrang ka-worst. Gano'n siya ka-worst, may mga times ako na gano'n. So, nakakatawa siya, pero yung pagod saka yung hirap, alam mo yung babalik Yes. na naman ako na parang lagpas na ako ng province namin, tapos yung pagod at yung hirap na parang hindi gusto mo umiyak pero hindi pupuwede, kailangan mong lumaban. Kailangan mong hindi naman pupuwedeng mag-stop ka lang dun, umiyak ka na lang, 'di ba? Yeah, you still have to fight. Mm. So, yung nag-wake up call sa'kin is yung mga moment ka na sinasabi ko, ganito lang ba ang buhay? Then the pandemic came nga, dun na lahat. Kasi nag-work from home na ako from my call center kasi hindi na nga puwedeng on-site. Then dun ko na na-realize, sabi ko hindi na ako babalik. Hindi na ako babalik, hindi ko na kayang iwanan yung mga kids ko. Lumaki yung mga kids ko na wala ako. Lalo na yung mga times na since night shift ako. Imagine mo, may mga times na may sakit yung kids ko, wala ako. Mm. During night, yun Mm. yung pinakamahirap, hindi ko na katabing matulog yung mga anak ko. Hindi ko siya Mm. niyayakap sa gabi 'pag natutulog, tapos 'pag may mga sakit sila nagwo-work ako. Then, yun na yung nag-shift sa'kin, sabi ko, itinaga ko na sa sarili ko na hindi na ako babalik after this pandemic. So nag-search ako kung anong dapat kong gawin. So ito na nga, nakita ko na nga yung freelancing. Then, sige try ko. Ang ginawa ko habang nagwo-work ako sa night, nag-aaral ako sa umaga. Hindi ko kasi pupuwedeng i-let go, eh. Hindi ko pupuwedeng i-let go 'tong call center ko dahil eto yung bread and butter ko. Hindi ako pupuwedeng ma-zero kasi yung mga anak ko magsa-sacrifice. Saka yung Mm. responsibility ko is sobrang taas, sobrang nakaka-pressure siya kasi madaming magugutom pagka nawalan ako ng Mm. So I sacrifice myself. Sabi ko, try ko 'tong freelancing. Um, Nagtatrabaho ako sa gabi, walang tulog, then sa umaga aral ako, search ako, ano ako sa mga courses. Then yun na nga, so nag-start na ako, eh, yun na yung starting point ko. Naging VA ako, sabi ko, sige. Nag-decide ako hindi iwanan ko na yung corporate ko since VA na ako. Nung naging VA ako sabi ko, "Bakit gano'n? Ba't parang
Hindi, parang konti lang ang difference. Sabi ko parang empleyado pa rin ako. Sabi ko, ang difference lang yung ambience ko, 'di ba? Yung station ko kasi work from home ka na. Although malaki pa rin factor dahil kasama ko na yung mga kids ko. Pero sabi ko, bakit parang hindi pa rin? Parang empleyado pa rin ako. Kasi 'di ba pag VA ka, jack of all trades ka. Task doer ka lang kung ano lang iutos sa'yo. So after nun, isip na naman ako. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, hindi ito yung hinahanap ko. Nag-SMM ako. Nag-SMM naman ako. Sabi ko, sige, nung una na-enjoy ko, although nakaka-enjoy naman ng SMM kasi syempre updated ka sa mga chismis, sa mga, 'di ba? Mga natututunan mo sa social media. Okay, kaya lang ang social media naman, ang SMM naman, dapat continuous din yung aral mo kasi pagkagising mo kinabukasan, iba na naman yung trend. Ang dami-daming platform, hindi naman pupuwedeng nag-SMM ka, isa lang yung platform na alam mo. Kailangan lahat aralin mo. Imagine mo Yes. iba-ibang strategy 'yun, sa kada platform iba-ibang strategy. So sabi ko, "Hindi pa rin 'to." Sabi ko, "Ba't gano'n?" Hirap pa rin ako. Sabi Mm. ko, "Hindi puwedeng ganito." Hindi pa rin ako masaya. Then 'yun na nga, eto na yung pinaka-highlight ng story. Um Meron akong client, actually hindi ko siya client, nagpi-pitch lang ako. So Oo. nag-o-offer ng SMM, sige yun, naka-mindset ako na hindi ko pupuwedeng i-let go 'to, kailangan ma-close ko 'to, kailangan ma-book ko 'to. Yun yung mindset ko kasi kailangan ko, hindi enough yung pagiging VA ko kasi ang VA naman hindi rin naman gano'n since di naman lahat ng VA malalaki talaga ang ano. So ngayon na mako-close ko na siya SMM, humirit siya, sabi niya, "I also need funnel and landing page, like the lead magnet and all that." Sabi ko, "Shit, ano yun?" Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Sabi ko sabi ko, "Paano ko mako-close 'to? Hindi ko alam yun." Pero Oo. sa isip ko lang yun, 'di siyempre nagmaganda lola mo. Sabi ko, "Yes, of course, I can help with that." Sabi ko, yun na, dun nag-start na nag-search na ako kung anong landing page, kung anong funnel, then nakita ko yung CDPH. So dun na Oo. nag-start yung journey ko. It was just more than it was I think July yata ako nag-member or last year. Mm. Ganun na nag-twist yung ano ko. So na-close ko naman siya. And in fairness, until now client ko siya. Wow. And ako Wow. ang nag-start ng landing page na using System.io. Lahat ng Galing. email marketing, ako pa rin yung nagha-handle. Ang nakakainis nga, hindi ko na naano yung affiliate na Oo, sinasabi. yun. Hindi sa sobrang excite ko kasi Sa yung sobrang gigil mo, nakalimutan mo yung passive. yun na nga, sabi ko nakakainis. Yun na yung naging, journey ko. So dun nag-start yung pag-shift ko, yun yung wake up call ko. Yung naging freelancer nga ako pero hindi naman din ako gano'n ka-kuntento pa nung nag-VA ako, nag-SMM ako. Until such time na nakita ko nga 'tong landing page ng CDPH, dun na nag-start. Nag 360 degree yung ikot talaga. Lalo na yung course ng CDPH kumpleto. Nakumpleto ko na. Ah, oo nga. Parang ano, para ka lang nagko-collect, Kumpleto eh. na, Sabi waiting ko, na "Uy, lang ako andito na naman si She." course. Well, actually, hindi lang yung skills ang natutunan ko sa CDPH. Grabe yung mindset, yung impact mo sa mindset ko. Dun ko na-realize yung value at yung worth ko, na hindi ko na-realize nung VA at SMM ako na, eto pala yung value ko, eto pala yung worth ko. Yun yung masyadong napa-realize sa'kin, yung mga mindset ano mo, yung mga stories mo na lagi akong nasasapol. Yung Sorry na. simpleng story mo, sabi ko, "Shit." Tapos meron ka pang shine-share na, yung tawag dito, yung aral ka lang ng aral pero hindi ka naman nagte-take action, which is 'di ba, parang waste of information, Mm. sabi mo nga, knowledge without action is naano na nga yun sa bibig ko yung mga lines mo na yun. Pero yung tumatak sa'kin is, we should be paid for our thinking, iyon yung talaga until now. Dun ko kasi na-realize yung worth ko talaga. Sabi ko, "Oo, tama 'to." I should be paid for my thinking. Kaya dun ko na sobrang dami kong inaral CDPH, yung mindset malaking impact sa'kin besides sa skills.
pero malaki din yung naitulong ng skills ng CDPH kasi yun yung ina-apply ko sa mga clients ko ngayon. Yun yung pinaka-journey ko na parang ang bilis ng transition, 360 talaga, which is kung babalikan ko, 22 years sa call center, then eto na ako ngayon. Kaya nga, no? Dati gigising ako ang bigat, alam mo yung feeling na gigising ka ang bigat-bigat ng loob mo, parang, "Shit, tatrabaho na naman ako." Ngayon gigising ka, mag-thank you ka, "Thank you Lord sa blessings." Tapos nakangiti ka, nagigising ka, kape-kape ka muna, taas-taas lang yung Wow! tataas lang. May mga gano'ng moment na hindi mo naranasan, 'di ba? So, Yes. yun yung pinaka, freedom ko ngayon at peace ko ngayon, Oo. yun. Eto, little segue lang na question. Nung nasa call center ka pa, kasi 'di ba sabi mo, naku, ang bigat-bigat, parang gigising ka tas ang bigat-bigat ng katawan mo. Umabot ba yung point wherein 'pag andun ka sa office, maraming beses mong tinitingnan yung oras kasi gusto mong matapos na yung trabaho? Oo. Siyempre may mga anak ako, eh, alam mo yung iche-check ko yung mga anak ko. Alam mo yun kasi ang talagang nabubuhay ako para sa mga anak ko. Kaya ako nag-sacrifice kahit drain na drain ako, kahit stress na stress ako. It's because of my kids. Although yung dalaga ko, for my family kasi breadwinner nga ako. Pero nagka-kids na ako, yun na yung priority ko. Siyempre kasi darating yung tipong tulala ka na lang minsan, maluluha-luha ka ng konti dahil anong oras na ba? Matutulog na naman ako sa Oo. bus. Yung alam mo yung gusto mo na matulog, yung gusto mo na matulog sa bus, gusto mo ng makauwi makita mo yung mga kids mo tapos yun yung mga moment na nakakaano lang, minsan nga naiisip ko, sabi ko, "Sana mas early ko pa nalaman 'tong Yes. landing page." Kasi baka hindi lang ito yung narating ko. Hindi ko sinasabing regret siya, pero Mm. siguro, parang sabi ko nga, sana mas early pa nalaman ko 'tong, pagiging strategist, pagiging landing page designer, pagiging funnel designer. Kasi yung work from home na 'to, ang laking impact din sa family ko, siyempre sa mga kids ko kasi parang ngayon na lang kami nagkakilala. Ngayon na lang sila naging close sa'kin. Yun, ngayon na lang sila naging mommy's boy kasi two boys ako, wala Oo. akong girl. Yun, Hmm. yun lang may regret siya kasi kaya yung mga nagwa-watch diyan, minsan hinihintay natin perfect time, alam mo yun? Antay-antay tayo, perfect alam mo yung nung yung na-realize ko wala palang perfect time. You have to start now. You have to begin now. Kasi Mm. yung time na 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 yun sa'kin imagine mo 22 years yun yung nasayang. Hindi naman siya nasayang kasi dun naman ako nag-grow, pero sana mas malayo pa yung narating ko sana, hindi sana ako nahirapan ng todo-todo, kakarating na ako ng dulo ng mundo, 'di ba, yung mga ganong moment, 'di ba? Yung alam mo yung wala kang choice kundi gusto mong umiyak pero hindi ka kailangang umiyak, kailangan mo lang bumalik o lumaban, alam mo yung mga ganong Oo nga. moment na so yung ang advice ko lang din sa mga, ah na nagwa-watch, if you could start now, start. Begin. Begin kahit andiyan yung fear, andiyan yung hindi ka pa confident, you just have to start. Mm. You just have to show up. You just have to take action. Kasi baka Mm. nandito rin, eh, baka nandito din yung fate niyo. Kasi yung mga regret ko before na sana nga mas maaga pa sana ako nag-shift as landing page strategist, ang layo na sana nung narating ko. Mm. Yun. Grabe siya. Ang dami ng na-share mo. Pero yung pinaka-highlight ko talaga yung sobra yung tulog mo sa bus. Uy, Ah, oo, grabe yun. Comedy siya pero alam mo yung pagod ko nun. pero oo, like ano siya, like legit siya na sa sobrang pagod mo Yung bundok na lang kasi nakikita ko saka bukid, wala na oo. akong nakikitang mga bahay. Imagine mo Mm. yung fear din ha, Diyos ko nasaan na ba ako, baka Mm. kung anong mangyari sa'kin dito, yung mga gano'n. 'Di ba? Pero Grabe 'no? ilang beses nangyari sa'kin yun, sa 22 years. Siguro grabe kasi sa sobrang Mm. pagod ko, sa sobrang drain ko, wala naman akong tulog din sa house kasi siyempre may mga kids ako. Mm. May may
Kailangan ko rin ng mga hindi naman ako puwedeng maging border lang, na uuwi do'n, kakain, Oo, matutulog, oo. puwede. So, 'yun ang pinakatulog ko talaga is sa bus lang. Mm. 22 years na iniisip ko nga sabi ko grabe, grabe, grabe yung strong. Sobrang strong ng Oo. husband ko. Pero siguro because of prayers din, ah, hindi ako pinabayaan Yes. ni Lord at saka siguro kung ano man narating ko ngayon, plan din 'to ni Lord. I mean, hindi merong mga lessons na kailangang i-embrace Mm. kung hindi man yung past mo siguro baka hindi ako ganito ka-strong, hindi ganito yung drive ko, hindi ganito yung energy ko, Yes. 'di ba? Siguro yun yung mga Mm. positive naman na siguro yung Oo. kung May bakit na-build sa'yo na stamina kumbaga. yung energy level ko Oo. sa highest level talaga. Ayun. Eto, kanina nag-advice ka na, "Uy, wag niyong sayangin yung time niyo. If you could start now, there's no such thing as perfect time. You can just go ahead and do it." Kumbaga. Mm. Like, ano ako, I will put myself as a newbie. Ako yung spokesperson ng mga newbie na excuse makers. So, mag-change tayo ng personality. So, kunyari, newbie ako siya. Ah, And then, I'm gonna be challenging you now. So, paano kung mag-fail ako at first? Anong gagawin ko? siguro yung ma-advice ko sa'yo, I've been there. Yan din. Imagine mo ako nga yung responsibility ko is breadwinner ako. Ako yung may mga kids ako. Then, um, hindi ko na inisip yung part na paano, what if, yung mga limiting beliefs natin, yan yung nagti-trigger, eh. Yun yung nagiging hindrance kung bakit ayaw natin mag-grow. Why don't you just Mhm. think na, baka ito yung time, piliin mo muna yung sarili mo. Choose yourself. Yes. Invest for yourself. Kasi pagka you start investing for yourself, you start to love yourself, you start to choose yourself, dun na magfo-follow yung mga kasi yung time mo ngayon, baka hindi naman talaga ito yung gusto mo, eh. Baka there's more pa para sa'yo. So, Mm. ako kasi dati ang iniisip ko yung comfort zone ko, yung 13-month pay ko, yung ABL ko, iyon yung mga hindi mo kasi puwedeng iwanan, eh, 'di ba? Iyon yung talagang yung stability mo na every 15, every 30 sigurado may suweldo ka. Tapos may 13-month ka, may Oo. bonus ka, may mapro-promote ka. Iyon yung mga ano, eh, yung mga Mm. nagho-hold back sa'yo, yung stability, security yan, eh. Yung benefits mo, yung health card mo, iyan, eh, yan yung diyan iyan talaga, diyan ako nahirapan. Yun yung pinakamahirap na nag-shift ako dahil yun yung mga hino-hold back ko, yung comfort zone ko na yun. So, Mm. siguro sasabihin ko sa'yo is try to choose yourself first. Ngayon, piliin mo muna yung sarili mo. Try mo lang. Kasi ako, in 22 years, oo, sige, pinili ko yun kahit drain na ako. Ngayon nag-mindset ako, bakit hindi ko bigyan ng kahit isang taon lang yung sarili ko? Na mag-invest para Tama. sa sarili ko. Baka iyon yung way na mabago ko yung kasi parang hindi naman ako nabubuhay. Alam mo yun yung parang nag-e-exist ka lang, alam mo yun? Yes. Imagine mo naman kasi everyday yung routine ko everyday tutulog ako sa bus, mo-work gano'n. Imagine mo yung gaano kahirap yung gano'n, na hindi ka naman masaya, eh. Hindi ka masaya sa ginagawa mo, eh. Mm. Tapos alam mo yung time na yung dun ako na ano, eh, sa time ang dami ko nasayang na time. So, ayokong learn from my experience. Yung time, i-value mo 'yan. Kasi Mm. wala ngang perfect time, eh. You just have to start now, kahit may fear ka, kahit ang dami mong limiting, mag-start ka lang. Yun lang, invest ka lang, mag-start ka para sa sarili mo. Kasi pagka naman na-build mo yung sarili mo, sunod-sunod na yun, eh. Andiyan na yung maano mo na yung family mo, lahat ng goals mo, eh. You have to start to yourself first. And Mm. everything will follow. Lahat ng mga gusto mong mangyari, parang law of attraction, 'di ba? Ito yung natutunan Yes. ko sa law of attraction, sabi sabi kung ano yung sinasabi mo, yun yung hinihila mo, Yun eh, din yun. sa'yo, right? Mm. Tapos kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung reality mo.
Yun yung magiging reality mo. Mm. At kung ano yung pinipili Mm. mo, what you choose, you create, yun yung buhay na mabubuo mo. So, Mm. yun yung law of attraction, eh, parang pagka nag-invest ka sa sarili mo, pagka nag-invest ka sa sarili mo, makikita ng universe na yung ininvest mo para sa sarili mo. Tapos siyempre, as a freelancer, yung mga dream clients mo, yung energy nun, Na-attract sila. yeah, Oo. maa-attract yun, eh, mag-a-attract and they will invest it to you. Yung gano'n, Mm. ang ano na din ng law of attraction, dun yun yung in-apply ko din sa'kin, alam ko hindi lahat naniniwala sa mga gano'n. Pero yun talaga, grabe yung shift. In just a year, nag 360 degree talaga ako. Imagine Mm. mo nag-VA ako, hindi ko pa rin may kulang pa rin, nag-SMM ako, akala ko ito May na, kulang pa din. may kulang pa din, eh. Siguro Mm. dahil ang landing page or funnel is ito yung high paying skills, eh. High paying skills kasi talaga 'to. So, Mm. hindi pupuwedeng yung sarili mo, yung worth mo sa sarili mo, hindi mo pupuwede i-compare sa VA. Yung worth at yung value mo, lalo na pagka nag-CDPH ka, mamaya tututunan mo yung lahat ng strategy ng CDPH. Yun talaga, kaya nga 'di ba sabi ko sa'yo, kung di dahil sa CDPH, hindi ako magiging strategist kasi yung mga tinuro, yung mga sa courses natin, grabe, grabe talaga. Sobrang grabe. Mas nag-focus ako sa kasi puwede ko ulit-ulitin yung skills na tinuturo mo, eh, pero yung mindset, Mm. yun yung ibi-build ko, eh. Yun yung Oo. kailangan kong i-adapt sa sarili ko para marating ko 'tong narating ko ngayon. Mm. So yun. Yun yun nga din yung ano, eh, yun nga din yung 'di ba sinabi ko 'to sa'yo kanina sa backstage. Alam mo, konti lang talaga kayo na nakaka-appreciate dun sa mga mindset na ano, na lessons po. Like when I create online challenges or any resources for CDPH, I spend a lot of time dun sa day one. Mm, Like, paano ko kaya papagandahin yung kwento that it would really, it would really give something na impactful na andyan yung mindset, andyan yung lesson. Kasi yung logic ko dyan is there is this one mentor who told me something and yung sabi niya sa akin, Errol, when you change how you look at things, the things you look at also changes. So ano yung meaning niya? If say for example, tingnan mo yung isang bagay in a negative way, negative din yung ma-attract mo. Pero if you look at it in such a way na okay lang naman pala siya. For some freaking weird reason, nagiging okay lahat. Kumbaga, yung reason bakit heavily invested ako and then why I'm really appreciating you guys na like say for example, sa'yo ngayon siya, hina-highlight mo yung importance ng mindset is because yun nga din eh, kung na-change mo yung way ng pag-perceive mo ng isang bagay, yung how you respond to things, nag-expand yan eh. exactly. Like Yes. nag-expand talaga siya. So kung siseryosohin nyo lang talaga, lahat siya, Mm, it's really in the mind. yes. Kumbaga, like, guys, sa sobrang dami ng tutorial sa YouTube, you can definitely find Skills. tutorial sa YouTube. Yeah, the only thing that you cannot find there is sino yung magpupush sa inyo to take accountability. And then, yun nga din yung sabi ni, ni Shea eh. Like, ano yung excuse mo, nag-fail ka? Eh, si Shea nga, tangina. Sa bus lang natutulog, ikaw pa kaya? Gagi ka, parang, di ba? Yes. Alam mo yung parang gusto mo nang sampalin na parang, ang swerte mo nga, Mm. ano na lang yung ginagawa mo, eto, 22 years, may routine na, tapos, nagawa niya, ikaw pa kaya? Di ba? So, medyo, ano lang siya. Pero yun nga siya, like, siguro eto, babalik tayo ng konti, kasi, again, magiging spokesperson ako ng mga limiting belief Yeah. ng mga tao. Isa-shoutout ko pa kung sino yung nag-email sa akin. Kasi alam ko, like, guys, I'm really good at names. And if ever marami kang comments, I would never forget you. For some weird reason, ganyan yung brain ko nag-work. Um, si Japet, nag-email siya. Sabi niya, ano yung email niya? Pero bibigay ko, paraphrasing to, pero ibibigay ko yung gist.
andito pa rin ako sa full-time ko, nahihirapan akong i-balance yung full-time ko, family ko, and then yung pag-aaral ng landing page. Kaya ko siyang sagutin like on my end, pero alam ko na it's not gonna be helpful kasi wala pa akong anak eh. So, hindi ako yung right person to, to give the advice. So, I don't really give advice if I know I don't qualify. So, paano mo binalance? Yung ganun. May full-time ka din eh. Yung Yes. sa'yo nga eh, feeling ko mas malala eh. Wala kang tulog eh. Di ba? Actually, ano Yun eh, yung handicap. pinag-isipan ko yan. Sabi ko, kailangan ko ng smart move. Kailangan ko mag-smart move dito. Hindi ako pwedeng ma-zero eh. Wala akong room para mag-start all over. Hindi ako pwedeng mawala ng job. Hindi talaga totally pwedeng ma-zero yung bank account ko. Dahil syempre mag-shift ka eh. Wala kang zero knowledge ka sa freelancing. What I did is gradual transition yung ginawa ko. Habang nag-work ako, time management eh. It's hard at first, oo. Mahirap talaga, pero isipin mo yung ginagawa mo na yun, iyon yung magiging way mo, yun yung magiging path mo sa goal na kailangan mo. So why don't you just sacrifice yung short time lang? Ang ginawa ko diyan, hindi ako nag-resign ay hindi ko naman sinabing mag-resign kayo overnight sa corporate corporate, job niyo. What I did, hindi din naman gano'n ang ginawa, nag-gradual transition ako. Nagtatrabaho ako sa gabi at sinisingit ko mag-aral sa umaga. Until such time na nakapag-aral ako, na may skills na ako, na ano ko na yung mindset ko, nakakuha na ako ng mga clients. Then yung mga clients ko na yun na na-build ko na alam ko, eto na yan, this is it. Parang ito na yung time ko na kaya ko ng Mm. i-let go 'tong 18 years in one company, imagine in just one company, 18 years ako dun, guys. Hindi ito palipat-lipat ng call center, 18 years ako sa isang company, iyon yung ni-let go ko. Alam mo yung comfort zone na iyon yung nakasanayan ko na 15:30 nag-aantay ka lang ng sweldo, pasok ka lang, tulog ka lang sa bus, then work ka lang. Ganun lang yung routine ko everyday, eh. Oo. Ni-let go ko yun nung na-build ko na yung sarili ko, na kaya ko na mag-work from home. Ni-let go ko yung comfort zone ko, tinanggal ko lahat ng yung limiting beliefs ko like yung stability ko, yung fear ko, yung tipong kahit mga 13 months, siyempre iyan yung mga mag-aano sa'yo, mga 13th month mo, VL mo. Ngayon ang na-realize ko, what I realized, pinanghihinayangan natin yung 13 month na ine-earn natin, eh, kaya mo ngang kitain yun every month, eh, sa freelancing, Oo. lalo na sa landing page. Dati nanghihinayang ako sa benefits, sa government benefits, eh, ngayon nagbabayad ako voluntarily. So, walang nawala, eh. Alam mo yun, walang akala lang natin ang hirap mag-shift, eh. Kung hindi ka magte-take action, Mm. kung hindi ako nag-take action, hindi ko malalaman 'to, pinanghihinayangan ko yung mga benefits ko, eh, puwede naman akong magbayad voluntarily like what I'm doing right Mm. now. Health card, ang company benefits mo yung health card mo. I have health card ngayon. May health card ako. Kasi afford ko naman na siya dahil nga yung pagiging landing page strategist is hindi basta-basta, eh. Alam mo yun, parang if you just start to know your worth, yun yung mindset mo, ma-shift mo lang kung ano talaga yung value mo, kung ano yung worth mo. Hindi mo Mm. panghihinayangin yung mga iniwan mo na yun, eh. Dati ang pinanghihinayangan ko siyempre 13 month, ngayon sabi ko, "Shit, ba't pinanghihinayangan ko yun, eh, kaya ko na eh, kinikita ko nga yun every month, eh." So sabi ko dati naiinggit ako dahil nung nag-umpisa pa lang ako sa VA, sabi ko, "Paano 'to, wala akong 13 month, 'di pupuwede." 'Di ba, siyempre budget na yan tuwing Oo. December bibili ka nito dahil yun 13 month, yung gano'n kasi ako. Nag-i-invest ako every sa 13 month ko, kailangan nakikita ko sa corner Mm. ng bahay ko yung pinambili ko na sabi ko, "Hala, wala na akong mabibili sa 13 month ko dahil magta-transition na ako." Yun yung mga gano'ng fear. So, in terms naman na hindi ma-balance yung family, 'di ba mas magkakaroon ka ng time sa family mo kung nasa work from home ka? Wala namang Mm. kaya nga tayo one of the reason ko bakit freelancer hinahanap is to work from home para nandun ka sa family mo full-time. So, Mm. wala, eh, sacrifice ka lang ng konti, yun lang.
Mag mag-show up ka lang. Hindi naman kailangang isang click mo lang iiwanan mo yung corporate mo. Oo. Hindi naman overnight, hindi ko naman sinabing overnight, mag-resign ka. Gradual transition yung gawin mo. Kasi gano'n yung ginawa ko. Then work with your mindset. Grow your mindset. Mag-start ka sa mindset kasi madaling mag-aral, madaling mag-aral ng skills, pero yung mindset, yan yung pinakamahirap. Yan yung pinakamahirap i-work kasi may mga limiting beliefs tayo. Yun. Mm. Hmm. Yun yung ano eh, yun yung parang pinakamahirap talaga i-override eh. Mm. Kumbaga, yung na-build na nating habit. Kaya nga, so, a little bit of backstory na medyo connected dun sa sinabi mo na gradual transition. Hmm. So, kaninang umaga, medyo naawa ako dun sa designer namin. Kasi yung designer namin, I'm also training her to kind of think as a strategist na. Kasi nga, dito sa team namin, sa CDPH, like weird yung work mechanics namin kasi I'm not gonna be teaching you the steps on how to do it. Most of the time, yung task ko every Monday, uy bro, uy, ganito, pwede mo bang i-research paano gawin to? I teach them, or kumbaga, pinapag-practice ko sila on how to research. Why? Kasi, how can you get paid if you don't know how to do research, di ba? You cannot get paid for your thinking if you do not know how to research. So, yun yung first. And then, kanina, parang na-realize ko, ay, tangina, parang nag-schedule na siya ng post hanggang 2027. So, sabi ko, may changes tayo. So, instead of you scheduling na parang i-delete mo lahat or i-reschedule mo, why not we do tiny experiments na parang we do things gradually and then kung may adjust tayo, dagdagan na lang natin kasi mas mabilis naman magdagdag kaysa magbawas. So parang in connection din sa sinabi mo, hindi naman kailangan iwanan yung responsibilities. Kasi kung yung kaya mo lang is 15 minutes per day, Exactly. to invest in yourself, then yun yung ibigay mo. Hindi mo naman kailangan na hindi mo naman kailangan na, shit kasi yung ganitong mga freelancer nag-spend ng 5 hours eh. That's them, that's not you. What if 15 minutes lang yung meron ka? Exactly. Kumbaga, focus ka dun sa resource mo. Small Diba? step. Basta may small step. Mm-mm. Yun. Kasi, like, hindi siya mau-override eh. Kumbaga, say for example, kanina si Gracious sabi niya natamaan daw siya. Maraming kumbaga kung baril to, talagang wala na, hindi na siguro makakapag-comment tong si Gracious. Sabi niya, nako kasi nasa cliffhanger siya ngayon eh. Na parang anong gagawin niya and buti daw narinig ka niya ngayon dito sa live. Pero sa totoo lang, we're just really one action away. Diba siya? Yes. Exactly. So, eto na lang. Another question na ako talaga yung Push mo lang. the doubter. Yeah. Mga ilang tries bago ko makita yung first breakthrough ko. Kasi baka kailangan 100 eh. Mga ilang tries, yun yung Mm. actually yung breakthrough, ano bang breakthrough ang para sa'yo? I mean, See? 'di ba? Kasi That's sa'kin, the right question, di ba? ang breakthrough ko para sa'kin is peace, freedom, makasama ko yung mga anak ko. Mahirap ba yung breakthrough na yun? I mean, 'di ba? 'Di ba? Hindi. Kasi feeling ko, ang logic ng iba, well, I'm not blaming you guys for buying into this idea. And this is also the reason why I'm not even posting how much we are making. Yes. Like, ako personally, I'm not posting it. Why? Kasi I'm selling an idea na hindi naman ganun kabilis makuha. Yung iba sasabihin, you're gonna be making 6 figures if you're the skill. While it is true, if you're just starting out, you should expect na pang starting din. Huwag kang mag-expect ng ganun kalaki. You have to build yourself first. So, siguro, tama yung tanong mo eh, ano yung breakthrough? Ano Kasi yung iba, yung breakthrough nila is 1M per month eh. Sabi mo millionaire. yan, Yes. oo, coming from someone na sumasahod ng 18K kasi VA sila.
And I'm not stepping on anyone's shoes, pero that's a big jump. You really have to build yourself first. And tama yung ano eh, yung breakthrough kasi ni Shea, different from you eh. What's your breakthrough? Ano yung breakthrough na definition mo? Kasi yung kay Shea, peace. That's entirely different. Pero yung iba, 1M kasi, parang ever. Well, ang sa akin naman, no, lahat naman tayo, 'di ba? Siyempre, sino ba naman ayaw ng 1M, 'di ba? Pero Di ba? Oo. start muna sa sarili mo. Kasi pagka nag-start ka sa sarili mo, hindi mo pwedeng hindi mo ma-reach yung 1M na yun eh. You just have to start. Wag mong i-shortcut. Wag kang mag-shortcut. I-build mo muna yung sarili mo. Hanapin mo muna yung kung saan ka masaya. Alam mo yun, yung maging positive thinker ka. Kasi, yun nga sabi nila eh, kung ano yung, sa law of attraction, what you speak, you attract. So, kung ano yung laging, Yes. what you believe, you become eh. So, kung ano yung, yun eh. So, kung ang goal mo 1M pala eh, i-work out mo muna yung sarili mo. You have to work out for yourself, lalo na yung mindset mo. Madaling, kung tutuusin, kapag naayos mo na yung sarili, if you start loving or investing or choosing yourself, kahit for 1 year lang or for months lang, piliin mo muna yung sarili mo. Yung 1M na yan, ang dali lang. Right, 'di ba? Yes. Makaka-relate, alam mo yun na pinagdaanan ko na parang ito lang, akala mo kasi ang 1M, money lang, numbers lang yan. Yun lang naman lagi yung goal natin kaya nga tayo nag-freelancer. Pero hindi pa puwedeng i-shortcut mo eh. You have to build yourself first. You have to invest muna for yourself. Walang shortcut, walang instant 1M. 'Di ba? Paano Yes. i-reach yung 1M mo kung sabog ka na, 'di ba? Kung Di hindi, ba? Oo. Like, alam mo yun yung ano yung utak mo, hindi ka, kung wala kang focus, wala kang mindset, paano mo mare-reach yung 1M na yun, 'di ba? Yun siya. So, kasi, kumbaga, weird kasi si Lord eh. Before niya ibigay yung mga bagay sa'yo, you really have to be challenged first. yes. Kumbaga, whatever you are experiencing right now, may it be good or may it be bad, definitely God is preparing you for something. So, Yes. so say for example, sa akin, ako magiging public ako kasi okay lang naman sa akin, i-reveal ko to. So guys, coming from someone na nagla-client work and then I would say, alam ko yung pasikot-sikot when it comes to client work, have been able to build agencies and then let them go sold it. Nandito na ako sa focus ng CDPH and I'm gonna be revealing to you kung magkano yung sahod ko. And sa totoo lang, what I'm getting from CDPH is just 12,000 pesos a month. Pero hindi ako nagre-reklamo. Bakit? Kasi alam ko na it's just that si God, it's preparing me for something. So yung ginagawa ko, whatever the money that comes through CDPH, either kung may calamity, nagdo-donate kami, or second, we reinvest it back. We want to make sure na okay yung education. Like, as much as possible, we want to make sure na okay yung experience niyo. Why? Kasi, alam ko naman, pag okay yung education niyo, lahat tayo aangat. So, kumbaga, hindi siya related sa money, but it's more on parang gain ko lang siya na okay, habang ganito pa lang yung kita, I'm building something bigger na impact. So, yung sabi ni She na choosing yung self mo muna, yun yung kagandahan ng freelancing eh. When you really focus on the mindset, parang kumbaga, benefit lang yung money. Most of the time, it's the character that you build. Yes. Kasi kahit saan kang ibato na client, you would know how to handle them. Kasi nga, you've already prepared yourself. Tama. So ngayon, nakikita nyo si She. Definitely, kung babalik tayo dun sa 22 years ago niya sa call center, definitely, mas madami tong doubt. Yeah. Diba? Eto, like, ano yung siguro, She, babalik tayo dun sa konting question kasi sobrang dami ng pagkwentuhan natin, grabe. Ano yung pinaka-first win mo dun sa, like say for example, yung
yung first na nakuha mong pera from being a VA, ano yung na-feel mo? Kasi meaningful yun eh. Actually, hindi although siyempre pera, literal, to be practical, pera. Pero hindi talaga yun yung win para sa akin. Yung ma-appreciate ako ng client ko, yung sabihin ng client ko sa akin na, "I'm so grateful to have you." Yun yung tagus-tagusan, yung parang dun ko naramdaman na hindi 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 ako pang low low skill na parang yung mga testimonials ng mga clients ko sa'kin, yun yung win ko, eh. Ano na siyempre secondary yung money, siyempre na hindi naman puwedeng to be practical, Mm. hindi naman pupuwede. Pero yung mga wins ko is yung relationship ko sa client ko. Yung lagi nilang sinasabi sa'kin how I twist yung business nila, yung kung paano yung naging asset ako sa kanila, iyon yung mga wins ko. Actually yun yung lagi kong ang dami kong, yun yung iniipon ko, yun yung bini-build ko. Kung meron lang akong album nandun lahat yun yung lagi kong binabasa. Yun din yung Mm. motivation ko kasi hindi lang pupuwedeng work, eh, hindi lang pupuwedeng, magwo-work ka sa client, kikita ka, okey na yun, 'di ba? Gano'n kasi yung iba, alam mo yung may mga freelancer na na Pinoy daw na gano'n, na mang-i-scam ka, 'di ba may mga gano'n. Ako hindi ako gano'n, minamahal ko talaga yung client ko, bini-build kaya kaya yung mga clients ko nag-start ako ng landing page, andito pa rin sila. May mga project base ako, pero 3 sa nag-start ako ng landing page, sila pa rin clients ko ngayon. Tapos hindi Mm. hindi client or ano ang relationship namin, para kami mag-sister, mag yung relationship namin sobra. Yun yung lagi kong bini-build sa mga clients ko, kasi natutunan ko nga sa'yo is retention, remember sa course mo. Yes. Kaya nga sabi ko sa'yo ang dami kong nakuha, ang dami ko na-ano diyan sa CDPH, sobrang sobrang grabeng twinist mo sa mindset ko, focus sa retention. Yun yung bini-build ko lagi. So, everytime magkaka-client ako, laging iyon yung inaano ko. Kaya pinag-aaralan ko sila. Minsan nga gagawa ako ng email marketing sa System.io. Ang gaganda ng mga feedback ng mga leads namin, nagre-reply sila dahil masyado daw Mm. nag-resonate sa kanila, masyado daw silang na ano, na wake up call daw sa kanila. Which is siyempre sa'kin parang parang ano na yun. Tapos yung client ko Mm. sasabihin sa'kin, para daw yung email marketing ko parang siya din daw. Parang siya daw yun, yung nagsasalita. Paano ko daw nalalaman yung nasa isip niya? Hindi niya alam na ina-strategize ko na siya. Alam mo yun, alam mo yung mga tinuro mo dun sa AI challenge, ina-apply ko yun sa sa mga clients ko. Kaya Alam, nakakatuwa 'pag gano'n, sobrang na-clone mo na siya. ayun na nga, parang sabi niya, "Bakit alam mo? Bakit alam mo yung tumatakbo sa isip ko?" Alam mo yun? Tapos sa email marketing para daw siya din daw, minsan tinatamaan din yung client ko kasi minsan nasa time na down siya or medyo problematic siya, magse-send ako ng email marketing, natatamaan siya. Alam mo yun, sina-psych ko talaga siya, talagang pinag-aaralan ko, which is dun ko sila naaano, eh, dun ko sila parang naho-hook, dun hindi nila ako ma-let go. Alam mo yung binild kong relationship sa kanila. So, nakakatuwa lang yun yung pinaka-win sa'kin, eh, yung ganong relationship sa mga client ko. Secondary yung money, oo. Dahil hindi naman tayo mabubuhay ng wala, pero yung nabi-build ko na relationship sa kanila, yun yung pinaka-win ko everyday. Yes, Mhm. yan yung biggest flex, yan Yes, yung biggest flex. iba yun, Na iba ano, eh. na Oo, naalala ko tuloy yung yung kumbaga 'di ba na-mention ko talaga how important it is to have the right work ethic, yung relationship, mga gano'ng mindset pa. So, konting kuwento, nung buhay pa yung pinsan ko, right, buhay pa yung pinsan ko, kailangan niya ng brain surgery. Siyempre wala kaming gano'ng kalaking pera kasi hindi naman okey yung kalagayan nila. So ako post ako sa profile ko, knocking on your heart's door. Alam mo,
in 3 days time, we were able to collect 300,000 pesos just from the clients, old clients ko. Oh. Kasi nga, parang ang sabi nila, parang brother na nila ako. So, they're extending the help. So, isipin nyo guys eto sa mga tao na feeling nila peperahan lang yung client. I'm not sure if you guys are clear, pero hopefully wala kayo sa CDPH. I don't like you. Pero they are humans too. Yung mga clients, they're people too. And yung shinare ni She na build a relationship, yan yung biggest flex, yan yung biggest win. Bakit? Pag wala kayong client, isang message mo lang sa kanila, sila yung maghahanap ng client para sa'yo. That's the most important. Yan yung secret sa freelancing. Never ever burn a bridge. Exactly. Just because nag-let go yung client, that's fine. Do not end the relationship. Parang retention yung goal. When you ask them for client, they will refer you because of how you help them. Yun yung importante. Tama. So, wala lang. Parang sobrang swerte natin. Yes. Diba? Grabe. Ba't parang hindi ko speechless? Hindi. Kasi parang sobrang, for me, I can never imagine yung situation mo when you were just starting out. Kasi isipin mo, meron kang mga anak, bibiyahe ka ng 5 to 6 hours every fucking day. Yes. Walang tulog. Papagsabayin mong walang tulog, mag-aaral ka pa. And still, andito ka ngayon. You are already, kumbaga, yung iba, pinapangarap lang. Ikaw, isipin, like, siguro kung ako yung nandun sa situation mo, I would even, like, parang hindi na ako magbabother na gusto kong baguhin yung buhay ko. Parang tatanggapin ko na lang na, Lord, ganito na lang talaga ako. No? Parang ganun. Pero ikaw, hindi. You pushed back. Siguro, ito yung question ko na lang. Like, paano ka naging consistent? Ang hirap kaya nun. Parang, putik yan. Mahirap siya actually. Being consistent hindi naman ibig sabihin na perfect ka diba? You just have to show up. You just have small step lang every day. Yung small steps na yun yung umuusad ka Alam mo yun, yung may mga moment din naman na tamad ako, alam mo yun? Ang tamad ako, na-drain na ako, sobrang stress na ako na gusto mo na lang humiga, pero hindi 'Pag pagod ka, mag-pause ka lang. Just pause, then balik mo yung energy mo. Then yung consistency kasi yan yung magiging ang ending niyan 'pag consistent ka, diyan na papasok yung results Kung wala kang consistency, paano ka magkakaroon ng result, 'di ba? Yes. So kung pagod ka na, pause. You just have to pause. Huwag ka mag-stop. Then small step, kung pagod ka pa rin, dahan-dahan lang small step. Importante nagmo-move ka. Kasi lahat ng sinimulan mo, lahat nung yung gusto mong result, yun yung ending Yun yung magiging reflection ng mga ginawa mo 'Di ba? Yun siya. Shit. Hindi, kasi may maganda kang sinabi na parang, oh shit. Kasi putang ina. Yung iba, pag napagod, ay stop na nga ako. Hindi pause Di ba? Pagod sila, paano pa ako? 'Di ba? Kaya nga, di ba? Paano pa ako? Parang, okay, siya siguro, eto, publicly na mag-a-ask ako ng permission sa'yo. Pwede ba kitang gawin parating example na pagod ka ngayon, tangina mo, tingnan mo si She, walang tulog dati. Wala kang karapatang mag-stop. Yes. Take Diba? note. Elementary, high school pa lang ako, nagtitinda na ako. Naka-graduate ako ng college, hindi ako nagbakasyon, wala akong bakasyon. Talagang pinush ko magtrabaho agad. So, since elementary ako hanggang sa narating ko 'to, nagtatrabaho ako. Imagine. Grabe, no? Imagine elementary pa lang nagtitinda ako ng kung ano-ano sa mga teachers ko.
Gano'n ako siguro kasi eldest ako, then I grew up from a broken family. Kita ko yung mga kapatid ko, siyempre 'pag eldest ka, alam mo 'yun, lahat ng ano, ramdam mo, Kaya elementary pa lang Mm. ako talaga nag-strive na ako, hindi nga ako humihingi ng pera sa dad ko, high school ako, bibili ako ng damit, nagtitinda ako, imagine. Hindi ko na-feel yung bakasyon, Alam mo yung pagka-graduate mo ng college may bakasyon ka muna, magmo-moment ka muna, wala akong gano'n. Pagka-graduate ko, pagbaba ko ng stage kinabukasan research na ako, apply na, luwas ako sa Manila. Gano'n na kaagad yung transition ko. Feeling ko nga parang never ako nakaramdam ng pahinga, alam mo yun? Mm. Although siyempre tao lang ako, napapagod ako, pero yun nga sabi ko, just pause. Wag kang wag kang mag-stop. You just have to pause kung pagod ka, then small step, gano'n lang, gano'n lang. Gano'n ko nilabanan lahat. Kaya nga hindi ko rin ma-imagine kung babalikan ko, ilang ilang years na ba ako nagtatrabaho, elementary pa lang yata ako nagtatrabaho na ako. Pero Oo nga. worth it naman kasi yung blessings naman ni Lord sa'kin ngayon, alam mo yun, is parang tinanggal niya lahat yung burden ko, pinalitan niya na kung Mm. ano ako ngayon. Hindi pa man na din ako ganito I mean malayo pa ako sa goal ko pero malayo na yung narating ko, yun nga yung sabi nila, 'di ba? And yung past na yun, it will be good, yun yun kung bakit ganito yung energy level ko, yun, yun siya. Yun yung ano, like, eto share ko na lang. Na-mention ko 'to sa'yo kanina, pero yung mga ganyang quality talaga, like, I'm not sure if you guys were noticing, pero, most of the resources, if you bought from CDPH, um, lahat ng strategies na yun or principles for you to learn how to do systems thinking. Yung reason dun is, kasi like yung tulad kay Shek, alam kong mas marami siyang may impact. So, isipin nyo guys if she's gonna be a mentor herself. Kasi for sure, ipapasa niya yung knowledge niya next time. Like, I'm pretty sure na hindi pwede na Errol parati yung andyan. Hindi pwede. Dapat yung next. So, para sa akin, like, sobrang tindi ng kwento mo na hindi siya pwede dapat i-ignore. And a lot of people definitely can learn from you. So, hopefully, pag-isipan mo yung sinabi ko kanina sa'yo. Ha? Isipan mo siya ng mabuti. Hindi, seryoso ako Push ako diyan, Hindi push. yung joke. Oh, like, seryoso ako. Like, promise. I think you're definitely gonna be a great mentor. Kasi, like, alam mo yung may magsasabi ng excuse na sasabihin mo, tangina ka, wala kang karapatan. Pinagdaanan ko. Oo, di ba? Parang, kasi, siguro, alam ko hindi pa tayo nasa takeaway na moment, Yes. pero, magte-take away na lang ako, Shake. So, yung one takeaway ko dito talaga is, may solusyon sa lahat ng bagay if you just choose na isolve siya. Whether it be your schedule, whether it be your sleep, as long as you're willing to solve it, you can definitely solve it. Yes. And then as long as you never give up, as long as you're willing to take the risk, as long as you are taking those small steps, definitely meron talaga. Like siguro pag hindi ka na lang kikilos, talagang wala ka talagang result. So, yun yung feeling ko yun yung biggest takeaway ko ngayon. Na parang, Kasi minsan, like, ako din, hindi ko naman din sila mag-blame yung iba dito na nanonood. Kasi, sasabihin nila, nag-aaral naman ako, kumikilos naman ako, nagtitake notes naman ako, ba't wala pa rin akong result? Although, ang question dyan is, ano yung mindset mo para sa sarili mo? Exactly. Exact. Tama. Kaya nga 'di Diba? ba sabi ko kanina, unahin mo yung mindset. Kasi madaling mag-aral, madaling matutunan yung skills, pero yung mindset yun yung napakahirap i-build. Pero pagka nag-start ka na ng mindset mo, everything will follow na. First love yourself, choose yourself, invest to yourself. Huwag mong pang hinayangan yung i-invest mo sa sarili mo dahil yung ininvest mo na yan,
triple, sobra pa yung balik niyan sa'yo. 'Di ba? So, start working out sa sarili mo muna. Madali na yung skills, madaling mag-aral, ang daming Mm. tutorial, yun yung pero aral ka ng aral pero darating ka naman sa point na burnout ka tapos wala ka ring direction. Tapos yung sinabi mo kanina aral nga siya ng aral, gaano nga siya, yun nga, 'di ba, wala paano naman yung mindset mo, 'di ba, mabu-burnout ka din, eh. Hindi pa rin, eh. Mm. Kaya talaga start ka with yourself and your mindset, yun yung pinakaimportante and everything will Mm. follow, yun. Buti kasi alam mo yung ano, eh, alam mo yung reason, like alam mo yung ano, eh, kumbaga yun yung kagandahan din 'pag na-develop mo yung mindset. Again, this is a little bit of woo-woo for other people, Ah, pero once you really develop and hone in into changing your mindset, parang for some reason mas calculated yung moves mo. Kasi nga alam mo yung gusto mo, eh, parang, "Tangina kahit anong mangyari alam ko yung gusto ko." 'Di ba? Parang kumbaga pagsasabihin ni Lord hindi pa right time, tapos sasabihin mo kay Lord, bahala ka Lord mapagod sa akin, basta andito lang ako hanggang ibigay mo sa akin. So, parang naging non-negotiable na ba siya? Anyways, so ganun yung world. Anyways, merong comment dito si Fresi. Sabi niya, iba talaga ang dedication ng eldest, I feel you po. Hindi yes. ako eldest eh, so hindi ako makaka-relate. Youngest ako eh. So, If like, sige, ito na lang, perspective of an eldest. Bakit? Bakit ganun yung dedication ng mga eldest? Siguro sila yung for me, broken family ako. Ako yung nakakita, nakasaksi kung paano Mm. alam mo yung pagod, hirap. I grew up with my dad. Nakita ko kung gaano naghirap yung dad ko sa'kin, sa aming magkakapatid. Then feeling mo yung responsibility niya na inaano niya kami, tinataguyod niya kami alone. Parang gusto mo siyang tulungan kasi, ikaw nga yung eldest, eh, parang meron kang parang instinct siya, yung responsibility mo sa mga kapatid mo at sa parents mo, yun yung ano, eh, yun na yung instinct na lang siya sa mga eldest. Pero may mga eldest na walang pakinabang, 'di ba? May mga Wala, wala. eh, hindi ano, eh, hindi kumbaga depende rin siguro kung paano pinalaki or I mean, yun siguro ang pinakaano ng eldest, ramdam mo yung pagod o ramdam mo yung ano yung ng parents mo saka ng mga kapatid mo. Like for me, talagang pinush ko magtrabaho agad para makatulong ako sa dad ko, para mapag-aral ko yung mga kapatid ko. Ako na yung kumuha ng nung naka-graduate ako ng college, kinuha ko lahat ng responsibilidad ng father ko sa mga kapatid ko. And ang ano naman nun, mahal na mahal ako ng mga kapatid ko, which is 'di ba, yun yung yung mga times na money can't buy, 'di ba, yung mga ganong moment na namuhunan ka sa kanila, nag-sacrifice ka na inalagaan mo yung Mm. mga kapatid mo, pero yung pagmamahal na nakukuha mo sa kanila ngayon, yun yung priceless. Yes. Yun talaga ano ng eldest, eh, yun talagang parang instinct na siya. Kasi siya yung una siguro nakasaksi na lahat, hirap ng pamilya mo, yung hirap ng mga kapatid mo, yun. May bago na naman akong take away. Like, feeling ko hindi lang siya applicable para sa eldest. Kahit sino Oo siguro. naman, yes, oo, tama. Like, siguro, ang sinabi mo na parang you are paying it forward. By the way, I'm not a big believer of giving back. I'm always saying paying it forward for the very reason na wala naman talagang libre sa mundo. Either you pay for your time, health, or money. So you paid it forward dun sa family mo. Kaya they're paying you again or they're paying you back in a way na mahal ka nila kasi nga yun nga din eh like yung isang Bible verse na sabi na what is it for a man if he gains the world but loses his own soul. Kaya nga hate ko yung mga freelancer na gustong-gusto yung mga seven figure lang tapos parang
May 7-figure ka nga, pero tangina, wala ka namang oras sa anak mo. Parang, anong point nun? Nepo baby yan? Parang, di ba? Like, hindi nagme-make sense. Like, yes, it's like, guys, I'm telling you this. 7-figure as a freelancer is definitely possible. I'm not gonna be denying it. It is definitely possible. Pero ano yung price that you have to pay? Ano yung sacrifice mo dun? Kasi if it's definitely worth it, then do it. Pero if sakali yung hindi ka mamahalin ng mga anak mo, kakalimutan ka ng mga anak mo, wala nang respeto yung asawa mo, walang respeto yung mga kapatid mo sa'yo, okay ka ba dun sa 7-figure mo? Is it a life worth living? Parang hindi, di ba? So, kaya nakakatuwa yung sabi mo na kinuha mo yung lahat ng responsibility and then ngayon, your family is paying it forward din sa'yo. Parang binabalik na nila. Which Yun is rare. Yeah. Alam mo ba, Shay, wala, off-script na tayo. Wala na tong script. Nagiging Kasi, speechless ka na eh. hindi, kasi naano ako like, para sa akin, sobrang astig ng kwento. Thank you. Like up until now, I can never imagine how you were able to go through that. Sobrang difficult nun. Yeah. Pero Di ko yun nga din, like yung sabi mo, nanghihinayang ka sa oras. Sige, papa-expand kita. Bakit? Nako, eto na. Eto na nga yun. Well, actually, nanghihinayang ako sa oras kasi more than a year pa lang akong landing page or funnel strategist. Ni-regret ako in a way na sana inagahan ko, sana hindi ko naman inubos yung 22 years. Na-drain ako sa call center, 'di ba? Sana na-realize ko naman dati pa. Eto yun eh, eto siya. 'Di ba laki ako sa dad, so I grew up with my dad. Then sa my dad passed away a year before ako mag-landing Oh, strategist. And nung nag-shi-shift ako, nag-aaral ako as freelancer, ang dami kong pangarap na para bumawi ako sa dad ko. Like, um, yung mabigay ko yung ako na talaga, as in mabigyan ko siya ng birthday party, yung mga simpleng bagay na hindi niya na-experience, na gusto kong bumawi, sabi ko. Yun yung drive ko eh, na nagpe-freelancing ako. Sabi ko, yun yung mga drive ko, kailangan kong bumawi sa daddy ko kasi medyo old na siya. Sabi ko, kailangan ko talagang maging ano, hindi ako na satisfied or kulang pa rin yung pagiging VA ko and SMM ko. Then nagkasakit siya. Hindi ko ma-afford since ako ang eldest, responsibility ko siya. Ang problem is I have kids. So lahat ng needs niya in medicine, lahat ng needs niya sa hospitalization, hindi ko afford. So, yun yung naging reason kung bakit siya namatay. So, ang regret ko sa oras and kung gaano ko na-value ang oras na sobrang importante pala, what if nag-start ako earlier? Sana na-save ko yung life ng dad ko. Kasi hindi naman yung sakit niya ang ang totally nag-end sa life niya, eh. Medyo na-late lang ako kasi hindi ko na-sustain yung needs niya sa medicine, sa hospital. Hindi naging consistent yung medication niya. So sana earlier, kaya nga sabi ko, 'di ba, sabi ko nga, if you could start now, start now. Yun yung hugot ko eh. Yun yung hugot ko talaga. Kung yun yung tuwing may maghihingi ng advice sa akin, gawin mo na ngayon. Kahit may fear ka, kahit may doubt ka, huwag mong isipin yung mga 13-month na yan. Disregard mo lahat yung limiting beliefs. Just start now. Kasi yung time, gusto kong maging wake up call sa inyo yung nangyari sa akin. Na ang pangarap ko pa para sa dad ko, kasi civil wedding lang ako.
Sabi ko nung nag-freelancing ako, magpapakasal ako ulit, church wedding para maihatid ako ng dad ko. Yun yung mga Mm-mm. ano eh, yung mga fantasy mo, 'di ba? As being, ako lang kasi anak na babae ng dad ko. So yun yung mga fantasy ko, which is hindi ko na, kahit may breakthrough man ako ngayon, kahit afford ko na ng church wedding, wala na, too late. Yun yung gusto kong ma-realize nyo na how important yung time. Kaya ako may regret ako. Kung ano man, hindi, Mm. blessed pa din ako kasi narating ko to eh. Binigyan ako ng chance ni Lord na marating ako. Pero sana inagahan ko eh. Sana earlier pa, baka na-save ko yung life ng dad ko. So, yun yung, kaya yun lagi kong ini-insist sa interview natin, yung time, how important time is. Mm. Kasi 1 year lang eh. 1 year lang yung Oo. ko. Isang, like, yun nga, yung parang, alam mo yung andyan na, Na parang matutupad ko na yung mga gusto kong mangyari, na church wedding, hatid daw ng daddy ko doon. Which is hindi naman pwede. Kahit mag-church wedding ako ngayon, hindi na pwede. Kasi 'di ba? Yun. Huwag kang iiyak. hindi, ano lang, parang near. 'Di Ganun. ba? Like, Yun kaya lagi kong, 'di ba, lagi kong sinasabi sa iyo na hinayang ako sa oras ko. Kaya nga yung gusto kong sa mga guys, yung mga nanonood, please don't waste your time. Napaka-value ng time natin. Start start niyo na yung mag-invest para sa sarili niyo. Kasi nandun na lahat eh. Pagka nag-invest ka sa sarili mo, susunod na yung family mo eh. Pag winorkout mo yung sarili mo, sunod na dyan yung family mo. Kasi kaya mo naman ginagawa yun, hindi naman para selfish, para sa sarili mo yan. Kumbaga kung gumagastos ka man sa courses mo ngayon, hindi yun para sa sarili mo. Para yun sa future ng so, family mo. Hindi lang yun para sa'yo. Yun. yes. Yung pag-workout ng mindset mo, hindi lang yun para sa'yo. Kasi yun yung magiging path, yun yung magiging way para kung ano man yung gusto mong i-achieve, lalo na sa family mo. So yun guys, so sana yun yung makakuha kayo ng moral lesson or parang wake up call. Kasi siyempre yung iba diyan, Yes. ayoko, takot sila eh. Takot silang mag-start, hindi nila alam kung paano gagawin nila, yung mga yun nga 'di ba? Takot eh. Yung oras na nasasayang each day, you just have mag-start. You just have to start. Mag-aantay pa ba kayo na may ma-ospital Oo, para hindi ko naman mag-start? sinabi siyempre na mangyari yun, pero sana wake up call lang siya, 'di ba? Kasi yun yung mga 'Di ba? regrets na until now. Dahil yung mga gusto kong mangyari, hindi na siya mangyayari. Kasi na-late ako eh. Na-late ako ng 1 year. Imagine, Hmm. 'di ba? Grabe no, 1 year. What, like, Mhm. fuck, ang bilis pa naman ng oras, tas 1 year lang. Exactly, 'di ba? Pero alam mo, She, your dad is definitely proud of you. I know, I know. And I know naman he's happy na in heaven, 'di ba? Mm. And And ngayon, may mas purpose yung sinabi ko sa'yo kanina on the backstage. which one? Please start. Yung sabi ko na you need to mentor other people. Ah, actually gusto ko, 'di ba sabi ko nga sa'yo, um, anything na maitutulong ko sa CDPH, like maka-inspire ng story or alam mo yun, wake up call, ma-push ko. Kasi sa sobrang dami ng pinagdaanan ko, hindi sila pupuwedeng magbigay ng excuses sa'kin. Alam mo yun, wala ng room for excuses. No, walang room for excuses. Yes, oo. There's no room No. for excuses kasi makaka-relate ako todo-todo. Mm. Lagpas-lagpas pa. Sa kung ano man yung pinagdadaanan nila sa mga candidates, 'di ba? Grabe, no? Kasi hindi nakikinig yung iba sa akin eh. Chares. Hindi, like seryoso. Like, para sa akin, for me I really don't believe in competition. Even if others are also, selling the same thing. Mm. And for me, I'm a big believer na it's really all about collaboration kasi
Iba-iba yung learning style natin eh. Some people might want to learn from me sa ibang parts. Some people might want to learn from people na nakaka-feel ng same pain nila eh. And for you, para sa akin, a lot of people would definitely relate to you eh. Like kung sakali meron kang mentorship program and babalik tayo dun sa sa old me, I would probably invest in myself and then also choose you to be my guide. Kasi for the very reason, yan din naman yung reason kung bakit ako nag-freelance eh. Kasi I wasn't able to to pay the hospital bills during the hardest days. Yes. So, ayun lang. Like, wala na akong question. Seryoso. Siguro eto na lang, like the final question in every winning in progress in every winning in progress segment, aside from starting immediately or starting now, aside from valuing time, what's the one piece of advice you would want to give to your old self, to other people who doesn't want to start yet, to other people who are still in their comfort zone? Ano yung advice mo sa kanila? For my old self, well, actually, for my old self, since kung ano may narating ko ngayon, it's because of my old self. So I would just like to thank her na being strong, kinaya mo yun. Kinaya mo lahat yun. And kung ano man yung past na mga naranasan mo, eto ka ngayon, na nalagpasan mo yun, mas iba pa yung narating mo ngayon. Then sa mga scenarios, um, just you could ask yourself first, um, ano ba talaga yung gusto mo? Then, try to meditate. Mag-meditate kayo, hindi lang alam ko nagme-meditate. Pero minsan gawin niyo kasi may impact din 'yun. Mm. Kausapin mo yung sarili mo, ask yourself. Tanungin mo siya kung ano ba talaga yung gusto mo, ano ba talaga yung gusto mo, and yung enough reason ba na itong mga limiting beliefs mo is yun ba talaga magpapahinder sa kung ano yung gusto mong mangyari. Worth it ba? 'Di ba? Worth it ba? Yes. Worth it ba, 'di ba? Yun yung mga kasi yun yung mga ginawa kong ano sa sarili ko. Parang ang dami kong limiting belief. Kung ano man yung ginawa ko sa sarili ko, gano'n ko siya in-assess. Take the risk. Just take the risk. Yun yung kasi sabi ko nga, if you won't take the risk, hindi mo malalaman kung ano yung ahead of you eh. Na Yes. na-stuck ka na dito eh, na-stuck ka na sa ganito. And there's so much more. Hindi ba puwedeng wala eh. Hindi ba puwedeng hindi wala kang mararating. You just alam mo yun, sabi nga nila sugal ka lang. 'Pag na-fall ka, bangon ka, 'di ba? Then start again, sugal ka ulit. Yes. 'Di ba, yun yung life eh. If you want to, like yung sabi mo nga 1M kanina, walang shortcut dun. There's no shortcut sa 1M mo na 7-digit figure mo, wala. Walang you just have to raise, kung ano yung meron ka ngayon, i-let go yung limiting beliefs mo. Iyon yung kailangan natin i-workout eh, kasi yun lang naman yung limiting beliefs na yan ng talagang sobrang hindrance. Pagka naalala mo yan, grabe na yung grow mo, grabe na yung sabi ko nga Hatak. kasi ako nag-360 eh. Alam mo yun, 'pag na-overcome mo lahat yun, grabe, everything will follow. Sabi ko nga, everything will follow. So, mga na-share ko, sana, yung wake up call na lalo na yung mga na-stuck pa, hindi ko sinabi sa inyo, mag-resign kayo sa ano, binigyan ko kayo ng steps na gagawin, 'di ba? Pero wag kang mag-settle sa kung anong meron ka lang ngayon kasi there's a lot.
There's a Yes. lot para sa atin, lalo na sa high paying skill na we have right now, landing page, funnel. This is a high paying skill. And and kung wag mong tipirin yung sarili mo. Kasi dati siyempre, yung piso lang hinayang na hinayang ka para i-invest mo sa sarili mo. No, don't. Kasi yung invest mo para sa sarili mo, yun na yung magiging start ng breakthrough. So, yun. Grabe, no? Thank you, Shek, pag-share ng, ng advice na yun. Like, wala. Kasi yung iba, they're definitely afraid of investing in themselves kasi nga sabi nila baka ma-scam sila. Alam mo yung alam mo yung biggest scam? Eto sabihin ko sa inyo. Yung pinaka-biggest scam is you telling lies to yourself na scam 'to. Kasi nga, alam mo kasi na like, 'di ba? Like you not investing in yourself is already a scam. You are already scamming yourself. Kasi pinagdadamot mo yung may potential. It's just that takot ka lang siguro mag-invest ng 380, 5,000 kasi 'di ba? Like, so it's actually a symptom of you not valuing yourself. But anyways, She, what's the one thing that you're currently working on sa next step mo? Sa next win mo? Ano yung parang wini-work mo ngayon? Actually, ang gusto ko, I don't wanna call it agency. I also want it to call community katulad ng CDPH. Siyempre, Gra uy, hindi, hindi pa. I mean, yun yung gusto kong next win, na 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 mag-step up sa gano'n. Hindi lang dahil gusto kong kumita or magka-clients. I also want to help or to inspire yung mga newbie na ma-train ko sila, kung ano man yung narating ko. Then as well, now we're also helping clients na hindi lang dahil para kumita, yes. kundi para mag-build ng relationship. So kung ano man kung ano man yung strategy na meron akong gano'n, gusto ko yun i-share. Um, Hopefully sana 'di ba, manifest sana yun yung next win. And sa mga ano, I'm not sure kung andito sila, pero yung mga silent agency owners diyan, you know who to reach out to. May mga nanonood kasi minsan ng mga agency owners who are also partnering with the people na naging guest dito sa Winning in Progress. And dati road to CEO siya, but they're definitely partnering with the people na parang kumbaga, kasi nga I'm not gonna be featuring people if alam kong hindi pa sila ready. Hmm, So if andito ka, if you're watching and then you're also looking for other, strategic partner, you yeah. can reach out to She without kahit wala ako dun, okay lang, wala akong pake. Basta yung importante you guys are gonna be in the talks and okay yung strategic partnership niyo. So if you guys are watching, you can definitely reach out to She. And ikaw, She, if ever you want to create a community wherein you want to share something, may it be a product or something, just let me know and then I'll also promote it to the CDPH. And even yung iba na alam kong part ng CDPH, like, pag alam kong okay yung product nyo kasi tinetest din namin, like, we are open to promoting it. Kasi nga, at the end of the day, this is rising by lifting others. Yan yung mentality natin. So, yun. Again, She, thank you so much for your valuable time. Thank you so much for sharing your story, yung inspiration. Si Gracious nagtanong kung merong recording. And yes, merong recording kasi iiyak ka parate pag papanoorin mo 'to ng paulit-ulit. Ako, pinipigilan ko lang yung luha ko. I'm just trying to be jolly here, pero marami yung sa akin, marami yung, di naman nahugot, pero marami yung tama din. Kumbaga, habang tinatamaan, I'm already patching it up. Pero yun, like, thank you so much, talaga, for sharing your valuable time. And of course, sa audience natin, thank you guys for being here. Thank you guys for spending your valuable time with us.
thank you for listening to She. Thank you for sharing your takeaways and all. And yung yung mga tinamaan kayo, at least nag-admit kayo na tinamaan kayo. Thank you din for sharing that with us. And siguro there's one thing na gusto kong i-ask sa inyo ngayon as the audience kasi tapos na ako kay She. Grabe, tapos na ako kay She. Ah, guys, kindly comment your takeaway or the lessons, valuable lessons that you have learned from She. That way, after this live session, she can read all your comments and she can probably reply to you. Kung hindi siya suplada, well, we know hindi suplada si She, pero yun, like, to let her know na sobrang valuable ng lesson niya. So again, She, thank you so much for, for being here. Thank you so much for sharing your story. That ends this Winning in Progress interview. Ano yung parting message mo sa kanila before we end? Yeah, I also would like to say thank you to you and Errol, and also sa CDPH, because if hindi ako naging member ng CDPH, I'm still nothing. I mean, task doer pa rin ako. I won't be a strategist. I won't call myself a strategist. Then, yung mindset ko, sabog pa din siya. Iba yung impact sa akin ng CDPH, lalo na sa mindset ko. Every course na na pinan na challenge, every course challenge sa CDPH, sobrang tinamaan ako. Sobrang grabe yung impact sa life or sa career journey ko, at until now, ina-apply ko pa rin kung ano yung mga natutunan ko sa CDPH. And with that, sobrang kong grateful at sobra din ako blessed na nandito ako sa loob ng CDPH. And to you all guys, sabi ko nga, time is valuable. Totoo yung time is gold. So based from my story, siguro sana wake up call, yung maging wake up call sa inyo na kahit nandiyan yung mga limiting beliefs niyo, try to forget about. And kasi galing ako diyan, eh, pinagdaanan ko lahat 'yan. So kung ano may pinagdadaanan mo ngayon, mas sobra-sobra pa yung mga pinagdaanan ko, pero here I am. Nag-take the risk ako, nag-invest ako, and I started to choose myself. Thank you guys. Thank you. Thank you guys. Again, do not forget to comment your takeaway para kay She, para mabasa niya. Kasi for sure, a lot of you have been inspired. Ako, sobra akong na-inspire. Actually, mas nagkaroon ako ng direction on what I want to work sa next year dahil sa interview na to, which is amazing. So, yun lang. And that ends our live session. See you sa next live session. Yung mga magpapa-interview dyan, i-message nyo ako. You know where to reach me. And then, of course, ang mga gustong matuto kay She, Yes. i-spam nyo. Charas. Pero yan, that Well, ends our live session. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Good night.